Magandang araw. Ang ating pong topic, ang part 9 ng Most Precious Blood of Jesus Christ, the price of your salvation. Andito na po tayo sa part 9. This period needs prayer more than your stomach needs food. During our 3-day novena prayer with Mass, I saw our Lord holding a chalice. He came to me and gave me the sacred host from the chalice. Immediately I found myself on a mountain with my fellow people, including our priest, kneeling in front of the crucifix. I saw the Archangel Michael with 2 little cherubim. He said, "People of God, receive the body and blood of Jesus Christ. I am Michael, the Archangel, sent by the Holy Trinity. Share with our Lord Jesus Christ in His suffering." Immediately, he started administering the host. After that, they left. So ito po nagpakita si Saint Michael, the Archangel kay Barnabas. At ayun, nakita niya kanyang sarili sa isang mountain. Together with the fellow people, sa mga kapwa-tao at priest na nakaluhod sa in front ng crucifix. At nakita niya si Saint Michael the Archangel na may kasamang dalawang cherubim. Ang sabi, "People of God, mga tao ng Panginoon, tanggapin ang body, tanggapin ang katawan at dugo of Jesus Christ. Ako si Michael the Archangel na pinadala ng Holy Trinity. Share with our Lord Jesus Christ in His suffering, makibahagi sa paghihirap ng ating Panginoong Jesus." Immediately, ayun, in-administer niya ang host. Ayun, after that, ay umalis na siya. Then our Lord appeared in the cloud with a crown of thorns on His head. He said, "My children, I bless you in the name of the Holy Trinity. Peace from heaven be with you. Share in the Trinitarian love. Mga anak, binibless ko kayo sa pangalan ng Holy Trinity. Kapayapaan galing langit ay mapa sa inyo. Share, makibahagi sa Trinitarian love. My children, this period needs prayer more than your stomach needs food for survival.
you will continue to pray harder for my holy church. I say to you, let your prayer move the strong rock in the hearts of people. Mga anak, ang period na ito ay nangangailangan ng inyong panalangin. Higit pa sa ang inyong mga tiyan ay nangangailangan ng pagkain para sa survival. Ipagpapatuloy nyo ang pagdarasal harder para sa aking Holy Church. Sinasabi ko sa inyo, let your prayer move the strong rock in the hearts of people. Hayaan nyo ang inyong mga panalangin ay galawin ang strong rock, matanggal ang strong rock sa hearts ng people. Ang ibig kong sabihin, ang mga matitigas na puso, hayaan ninyong tanggalin ang bato sa matitigas na puso ng mga tao. Let your prayer chain Lucifer in the abyss and seize the power of Satan in this physical world. Hayaan nyo ang inyong panalangin ay ikadena si Lucifer sa kalaliman at pigilan ang power ni Satan sa physical na mundo na ito. Ayun. So, ano pang ibig sabihin? Ang ating mga panalangin ay most effective. Dahil sa pagpe-pray harder, sa pananalangin ng mas matindi, ay kaya nitong tanggalin at palambutin ang mga pusong bato. At sa pananalangin, maaring ikadena si Lucifer sa kalaliman at pigilan ang kanyang kapangyarihan sa pisikal na mundo na ito. Sa bisa ng iyong panalangin, sa bisa ng ating panalangin, sa sama-sama nating pananalangin. Pray harder now, I say. With your prayers, I will open the hard iron gate and let my people in, I say. Only prayer will drive my holy church through to the true knowledge of His devotion. Through your prayer, I will do marvelous things in your sight. When you see them, your hearts will be full of joy. Manalangin ng matindi ngayon. Sinasabi ko sa iyong panalangin ay bubuksan ko ang matigas na iron gate, bakal na pintuan, at papapasukin ko ang mga tao. Sinasabi ko, tanging sa panalangin ay mag-drive sa aking holy church, sa aking banal na simbahan, sa patungo sa true knowledge ng
devotion na ito. Sa iyong panalangin ay gagawa ako ng mga marvelous things sa iyong paningin. Ng kahangahangang bagay sa iyong paningin, at kung makita mo ito, ang iyong puso ay mapupuno ng kaligayahan. So ito po, sa pananalangin, ayun po ay bubuksan ang hard iron gate upang pumasok ang mga tao. At tanging sa panalangin ang magdadrive sa Holy Church upang magkaroon ng true knowledge sa debosyon na ito. Ang Holy Church. At sa panalangin ito, gagawa ng makahangahangang bagay sa iyong paningin. At ang iyong puso ay magiging, at pag nakita mo ito, ang iyong puso ay mapupuno ng kaligayahan. So ito po yung dahil nga sa dadasal ng chaplet ay maidadrive ang Holy Church upang makilala, makita ang true knowledge, totoong kaalaman sa debosyon na ito sa inyong pananalangin. Be careful how you live now. My children, listen. This period is very risky. Any error you make will have effect on the hearts of people who will hear you. Satan has only little chance. You have defeated him in many ways. Look carefully now, for he plans cruelly against you. Be careful on how you live, how you talk, how you make friends. Separate your lives from the lives of the hypocrites and love them by praying for them. Love sinners and pray for them. Mga anak, makinig. Ang period na ito ay very risky. Very risky. Very risky. Delikado. Masyadong delikado. Ang period na ito ay masyadong delikado. Any error, kahit anong kamalian, ang iyong magawa ay magkakaroon ng epekto sa puso ng mga tao na makakarinig sa iyo. Si Satan ay may kakaunti na lamang na tsansa. You have defeated him. Napagwagian mo na siya sa maraming in many ways, sa maraming paraan. Tumingin ng maingat ngayon. Look carefully now. Dahil siya ay nagpaplano cruelly laban sa iyo. Mag-ingat kung paano kang mabuhay, kung paano kang magsalita, kung paano kang makipagkaibigan. Ihiwalay mo ang iyong buhay sa buhay ng mga
hypocrites, at mahalin mo sila sa pananalangin para sa kanila. Mahalin ang sinners at ipanalangin sila. My children, never argue anything with anyone about this devotion. Never, I say never, join the accusers in their evil words. I say to you, love those who hate you, and pray for those who speak evil of you. Listen, I have told you this before. I am reminding you again. Mga anak, huwag makipagtalo sa kahit ano, sa kahit kanino tungkol sa devotion na ito. Never, sinasabi ko huwag i-join ang mga nag-aakusa sa kanilang evil words, masasamang salita. Sinasabi ko sa iyo, mahalin ang mga nasusuklam sa iyo at ipagdasal ang mga nagsasabi ng masasamang salita sa iyo. Makinig. Sinabi ko na sa iyo dati pa at ipinapaalala ko sa iyo A group of people will come and accuse you in many ways. They will call you servants of demons. They will also broadcast your names in the streets. People will look at you and laugh at you. I say to you, never utter a word. I never lose hope. Continue praying harder for them. If you do, suddenly I will catch them in their own traps. They will come back with shame and believe you. At that time, you will understand what I am telling you now. You will lead them to the happy world. After the tribulation, all men will come and adore the most precious blood of their salvation. Ang grupo ng mga tao ay dadating at aakusahan ka sa maraming paraan. Tatawagin kang tagapaglingkod ng demon. Tatawagin ka at also ibubroadcast ang iyong pangalan sa mga kalsada. Ang mga tao ay titingin sa iyo at tatawanan ka. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang magsasalita ng salitang kahit ano. Never, I say to you, never utter a word. I never lose hope. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Ipagpatuloy ang pananalangin harder para sa kanila. Kung magagawa mo ito, suddenly, huhulihin ko sila sa kanilang sariling bitag. Babalik ako
babalik sila with shame, nang may kahihiyan at maniniwala sila sa iyo. At that time, sa ganong oras, maiintindihan mo kung ano ang sinasabi ko sa iyo ngayon. At ililid mo sila sa isang masayang mundo. Pagkatapos ng tribulation, ang lahat ng tao ay dadating at i-adore ang most precious blood ng kanilang kaligtasan. So, ito po na kung ano man ang paninira na inyong harapin ay huwag mag-a-utter, huwag magbibigas ng anumang salita, anumang masamang salita. At magpatuloy lamang sa pananalangin at ipanalangin sila. At sila ay mahuhuli sa sarili nilang bita. At after na ang tribulation, ang lahat ng tao ay magiging masaya at i-adore ang most precious blood ng kaligtasan. So, ayun po na kung ano man ang suffering, kung ano man ang dumating na mga pagsubok ay pagdaanan lamang iyon. At hanggang sa matapos at ipanalangin ang mga sa atin ay gumagawa na masama. My children, learn to live a silent lives so that you will not sell your birthright. Try, I say, try much to understand the words of wisdom. Speak only when it is necessary for you to speak. Listen when your enemy accuses you and correct your errors. Never let anything disturb your lives. Anytime when you are praying, so as to gain the grace of God. Mga anak, matutong mabuhay ng isang tahimik na buhay upang hindi mo maibenta ang iyong birthright. Subukan mo, sinasabi ko, subukan mong intindihin ang mga words of wisdom. Magsalita lamang kung ito ay kinakailangan. Kung kinakailangan mo magsalita, makinig. Kung ang kalaban ay inaakusahan ka at i-correct ang iyong mga kamalian, huwag mong hayaan na ang kahit ano ay maistorbo ang iyong buhay habang ikaw ay nananalangin upang ma-gain ang biyaya ng Panginoon. Mga anak, my children, never fight against flesh or blood. I say to you, fight against the wicked spirit inside the temple. Fight against the destroyer and defeat him. Mga anak, huwag labanan, huwag makipag-away against sa
laman at dugo. Sinasabi ko sa iyo, makipaglaban against sa wicked spirit na nasa loob ng templo. Makipaglaban against sa destroyer at talunin siya. Ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin, kung meron kayong kaaway, huwag nyo siyang awayin. Huwag nyong awayin ang flesh or blood, ang iyong kapwa-tao, sapagkat ang kalaban ay ang wicked spirit. At paano malalabanan ang wicked spirit? Sa pamamagitan ng pananalangin. My children, you must overcome the temptation of the devil. Conquer Satan in his war against you, so that you will have power over him. I say to you, unless you conquer, your victory will not come. Unless there is war, there will be nothing like a crown of victory. Fight and conquer in the battle. I am with you. Mga anak, you must overcome the temptation of the devil. Kailangan mong mapaglabanan ang tukso ng demonyo. Talunin si Satan sa kanyang war against you, so that para magkaroon ka ng power laban sa kanya. Sinasabi ko sa iyo, unless na ikay magwagi, ang victory ay hindi dadating. Unless na mayroong war, ay there will be nothing. Walang magiging crown ng victory. Labanan at i-conquer ang battle. I am with you. So, ito na po ang sinasabi ng ating Panginoon. Ito ang pag-uumpisa ng ating war. Dahil sa pagpasok mo sa precious blood, kung ikaw ay magkakaroon ng precious blood, ang mga evil na nasa iyo ay magkakaroon ng war. Kailangan mo silang mapaglabanan. Kailangan mong mapagtagumpayan. Ikaw sa iyong sarili. Dito mag-uumpisa ang battle sa iyong sarili. Unless na magwagi ka at mapaglabanan mo ang iyong sarili, ay nandito ang magkakaroon ka ng crown of victory. Yun, kung walang battle, ay walang victory. Kung hindi mo ito lalabanan, ay hindi mo makakonquer ang battle. Hindi mo mapagwawagian. At ang sabi ng ating Panginoon, I am with you. Barnabas, I am happy with your little effort. Nothing will be lost. I bless you. Barnabas, masaya ako sa iyong mga pagsisikap. Walang mawawala. Nothing will be lost. I bless you all. Immediately, a drop of blood from his sacred head
fell on me. Then I started hearing a song from above. Later, the whole vision passed. I came back to myself and thought of the journey. Then everything came back to my memory. Yun. Immediately, merong drop of blood mula sa sacred head ng ating Panginoon na nag-drop kay Barnabas. At nakarinig siya ng mga kanta galing sa itaas. At later, ang vision ay nawala. At bumalik siya sa kanyang sarili. At inisip niya ang kanyang paglalakbay. At ang lahat ay bumalik sa kanyang alaala. Message number 42. February 23rd, 1997. The true conversion. On the second day of the 3-day novena, we were praying when I saw our Lord hanging on the cross. After a while, cloud covered the whole place. Immediately, the sacred head appeared with blood oozing out from all the wounds on his sacred head. Ayun, sa pangalawang araw ng kanilang novena, nagdarasal sila nang nakita niya ang Panginoon hanging on the cross. At after a while, ang cloud ay na-cover ang whole place at nakita niya ang sacred head na ang mga dugo ay oozing, lumalabas mula sa kanyang mga sugat sa sacred head. Calmly, our Lord said, "How I wish you all, my children, were to practice holiness all the days of your lives. I am happy when I see you praying in humility and simplicity. Enjoy the lives of saints and angels in heaven through your effort in holy living." How I wish na lahat aking mga anak ay mag-practice ng holiness sa lahat ng araw ng inyong buhay. Ako ay masaya kung nakikita ko kayong nananalangin sa kababaan at kasimplehan. Enjoy ang buhay ng saint at angels in heaven through your effort in holy living. Ayun. So, maging modelo natin ang ating mga angels at saints sa pagkakaroon ng buhay na banal. My children, offer your lives for holy purposes. Purify your body by the work of holiness. Purify it through your suffering and prayer and prayerful lives. My children, remember
that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you, so keep it holy. Mga anak, ialay ang iyong buhay sa banal na uh, purpose, banal na kadahilanan. Yun. Ang i-purify mo ang iyong katawan sa paggawa ng holiness. I-purify sa pamamagitan ng iyong suffering at pananalangin, sa pamamagitan ng pagpapakasakit at pananalangin. Mapagpanalangin buhay. Mga anak, alalahanin na ang iyong katawan ay templo ng Holy Spirit na namumuhay sa inyo. So, keep it holy. So, ayun po ang ating katawan ay temple ng Holy Spirit. So, kaya po, padatilihin po nating banal. The Spirit of truth dwells in a clean house and constantly pours into it the fruit of life. This fruit will germinate and bear multiple fruits of life, which men will reap and eat as the bread of life. This is the true conversion. Ang spirit ng truth, ng katotohanan ay namumuhay sa malinis na bahay at sa palagian constantly pours into it the fruit of life, yung buhay, yung bunga ng iyong buhay. Ang bunga ay mag-germinate, ay dadami at magkakaroon ng marami pang bunga na aanihin ng mga tao at kakainin as bread of life. Ito ang true conversion. So, ito po ang sa pagiging banal. Ang iyong buhay na pagiging banal ay ang spirit ng truth ay namumuhay sa malinis na bahay. So, ayun po yung pagiging truth ay pagiging clean house. So, dito po ang palagi ang constantly pours into it the fruit of life. So, kung ikaw po ay malinis, ay nagkakaroon ng bunga ang iyong buhay. Ayun nga po na sa pagiging malinis mo, sa pagiging truth, ay nagkakaroon, kumbaga, nahawa ang iba sa iyo, sa pagiging truthful mo na maging malinis. Siyempre, ang truthful na buhay ay walang kasinungalingan, isang malinis at dito nagbubunga, nag-germinate at upang mapakinabang ang iba na makita nila at kumbaga mahawa sila sa iyong buhay, makita sa iyo ang fruit ng ginagawa mong kabutihan. At ang iba naman ay magre-reap, aanihin ang bunga na iyon at magiging kanilang bread of life. Parang magiging isa kang mabuting example. At ito ang
true conversion. My children, a holy life gives light to those in darkness. I say to you, learn to live a completely holy life. Mga anak, ang banal na buhay ay nagiging ilaw ng mga nasa kadiliman. Sinasabi ko sa iyo, matutong mabuhay sa completely sa na holy life. Ang pagiging banal. So, ayun po, diba, ano na po, nabanggit na kung bakit Holy Church. Dahil ang inaasahan po sa atin ay ang pagiging banal. So, ito po, na tinuturoan tayo ng pagiging malinis at ng pagiging magkakaroon ng banal na buhay. At matuto na mabuhay na completely holy life na walang kasalanan. Barnabas, some are sleeping. Their hearts are far from me. Tell them to return to me. Barnabas, ang iba ay natutulog. Ang kanilang puso ay malayo sa akin. Sabihin sa kanilang bumalik sa akin. So, ayun po. Kaya, bawal lang matulog kapag may misa. Ayun po. Dahil kapag natutulog, ang kanilang puso ay malayo sa ating Panginoon. At turuan sila, tell them, sabihin sa kanilang bumalik sa ating Panginoon. He continued by saying, the battle is mine. Barnabas, I love this adoration. Heaven is rejoicing over your effort. Continue praying harder. I love your adoration. Barnabas, I love, mahal ko ang adoration na ito. Ang langit ay nagre-rejoice, nagdidiwang sa iyong effort. Patuloy na manalangin harder. I love your adoration. Mahal ko ang iyong adoration. Listen again. Be certain that you offer all your actions and words to me. Be consecrated to me truly and constantly renew it. Makinig muli. Be certain, siguraduhin na maiaalay mo ang iyong actions at salita sa akin. Maging consecrated sa akin truly at constantly, palagi ang i-renew ito. So, ito po sa pag-aalay ng ating mga actions at ng ating mga words ng araw-araw nating buhay, meron po tayong prayer na yung Crown of Thorns offering na tuwing umaga po, 1 minute lang naman po na prayer na inaalay ang actions at merits sa ating Panginoon upang maka-gain, ani pa ng mas maraming merits. Ayun po, ang pag-unite ng ating mga gawain sa ating
sa meris ng ating Panginoon. Ang crown of thorns offering. Meron na po tayo dyan. Barnabas, tell your priest, my servant, the bearer of my agony, that all effort is not in vain. All loss will be found. That great happiness awaits a winner after a great battle. My priest, listen. Never lose hope when the wicked man hardens their hearts and takes away the knowledge of heaven, that they will hardly believe you regarding these divine messages. Some will advise you to neglect my messages and even the holy chaplet of my precious blood. Some will further tell you that you will soon be deceived by the mystics of this last age. Not only that, they will mock you and call you anything they like. Barnabas, sabihin mo sa iyong pari na aking servant, ang tagapagdala ng aking agony, na lahat ng effort ay hindi mapupunta sa wala. Ang lahat ng nawala ay matatagpuan. At ang great happiness ang naghihintay sa magwawagi pagkatapos ng malaking pakikipagtunggali. Aking pari, makinig. Huwag mawala ng pag-asa. Kung ang wicked man ay pinapatigas ang kanilang puso at inaalis ang kaalaman tungkol sa heaven, that they will hardly believe you, na hindi sila maniwala sa iyo regarding sa divine messages. Ang iba ay i-advise ka na pabayaan na lamang ang aking mga messages at kahit ang holy chaplet ng aking precious blood. Ang iba ay magsasabi sa iyo na ikaw ay deceived by the mystics ng last age. Ng last age na ito. Hindi lang iyan. They will mock you. Aalimurahin ka at tatawagin ka ng anuman na gusto nila. So, ito po ang message sa priest na susubukan sila regarding sa dito sa divine messages. At i-advise nga na inineglect, sila ay aalimurahin. Pero ang lahat ng nawala ay matatagpuan. At matinding happiness, kaligayahan ang naghihintay sa winner pagkatapos ng great battle. So, ito po sa pamamagitan ng chaplet ng precious blood.
All this will happen to you so as to shake your faith. You will also suffer the pains of heart due to the cruel words of hypocrites. Even the one who you trust will speak against this devotion. All this will be the fight of the evil one against this call. My priest, the evil one will work more than these things, I said, with the aim of quenching this plan of heaven. If you hold firm to your faith, my precious blood will reign, and your joy will be complete. Ang lahat ng bagay na ito ay mangyayari sa iyo upang i-shake ang iyong pananalig. At magkakaroon ka rin ng suffer ng pains ng heart dahil sa mga cruel words ng mga hypocrites. Kahit ang iyong the one who you trust, pinagkakatiwalaan ay magsasalita sa iyo against this devotion. Ang lahat na ito ay laban ng evil one against sa this call. Aking kaparian. Ang evil one ay gumagawa ng more than these things. Sinasabi ko, with the aim na pigilan ang plano ng heaven. Kung ikaw ay mag-hold firm sa iyong pananampalataya, ang precious blood ay magre-reign at ang iyong kaligayahan ay makukumpleto. My children, if you withstand this period of mourning that is coming, I promise to save the world with my precious blood. Be certain that the world will reject it at first, but later welcome it when I raise up my hand. Mga anak, kung mapagtagumpayan mo ang period ng pagdadalamhati na dadating, ay ipinapangako ko na ililigtas ko ang mundo sa pamamagitan ng aking precious blood. Siguraduhin na ang mundo na ito ay sigurado na ang mundong ito ay i-reject sa umpisa. Pero later ay i-welcome ito kung itataas ko ang aking kamay. But you need to pray harder, my children, because of these things. I have warned you all several times to pray and make constant preparation so as to defeat the wicked spirit. Ngunit, kailangang manalangin harder, mga anak, dahil sa mga bagay na ito. Winawarningan kita na ng maraming bagay na magdasal at magkaroon ng constant reparation
para matalo ang wicked spirit. My children, there is need to pray. No prayer is a waste. Your life is not like those of the world who have experience of discord. Offer all your lives to me. The battle is mine. Mga anak, kailangan nyong magdasal at walang panalangin na masasayang. Ang iyong buhay ay hindi katulad ng nasa mundo na nag-experience ng call na ito. Ialay ang iyong buhay sa akin. The battle is mine. Sa akin ang laban. So, yun nga, kailangan natin ito, magwawagi ang precious blood. Ngunit, kailangan ng matinding pananalangin. Ayun, sinasabi sa atin, magdasal, manalangin upang magwagi ang ating Panginoon at ialay ang ating buhay sa Kanya dahil ang laban ay sa Kanya. I pray, sabi ni Barnabas, Lord my God, Jesus Christ, it is your wish to save all men. You yourself called us to this call. Remember that we are only mere instruments. Strengthen us to do your will, to overcome these temptations. Lastly, to give you glory, Lord, we are willing to do your will. Amen. I pray, panalangin ni Barnabas, Lord, my God, Jesus Christ, ito ang iyong wish, ang isave ang lahat. Ikaw ay ang tumawag sa amin sa tawag na ito. Alalahanin mong kami ay mga hamak na instrumento lamang. Palakasin mo kami upang nagawa ang iyong kalooban at ma-overcome ang mga tukso. At lastly, upang mabigyan ka ng glory, we are willing to do your will. Willing kami na gawin ang iyong kalooban. Amen. Then I saw a large number of heavenly soldiers with swords of war coming from heaven. Our Lord continued. Ngayon, nakakita siya ng large number ng heavenly soldiers na may mga espada galing sa heaven. Swords of war galing sa heaven. Our Lord continued, my son, faith is the only instrument I need from you in this spiritual war. Through your prayers, many kingdoms will be destroyed. These soldiers will fight for you always. Be holy. Make the temple holy. Resist the devil and his work. Love your enemy. I am with you all. In your holiness, I rejoice. I bless you all. Ayun, mga anak,
ang inyong pananampalataya ang tanging instrumento na kailangan ko sa inyo. Sa spiritual war na ito. Sa pamamagitan ng inyong panalangin, maraming kaharian ang masisira at ang mga sundalo na ito ay lalaban para sa iyo palagi. Maging banal. Gawing banal ang templo at i-resist ang devil at ang kanyang mga gawa. Mahalin ang iyong kaaway. Ako ay kasama mo. Sa iyong kabanalan, ako ay maligaya. I bless you all. Ito po ang tanging instrumento na kailangan ng ating Panginoon upang magwagi sa spiritual war na ito ay ang ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng ating mga prayers ay maraming kaharian ang mawawasa. At ito nga, ang mga soldiers, ang mga sundalo na ito ay lalaban para sa atin. At yun nga, diba, sabi kanina, the battle is mine. Ang laban ay sa ating Panginoon at ang magiging kanyang lakas ay manggagaling sa ating pananalangin, sa ating pananampalataya. Maging banal. Gawing banal ang templo. Ang ating sarili ay gawing banal. I-resist ang devil, labanan ang devil at ang kanyang mga gawa. At mahalin ang iyong kaaway. Ako ay sa iyo at sa iyong kabanalan, ako ay nagre-rejoice. I bless you all. So, ayun po, ang kaligayahan ng ating Panginoon ay ang ating pagiging banal. Ayun po. So, ito po ang part 9 ng most precious blood of Jesus Christ, the price of your salvation, na ang laban ay sa ating Panginoon at ang kanyang power, ang kanyang lakas ay manggagaling sa atin, sa ating pananampalataya, sa ating mga panalangin, sa ating pagiging banal. At ito ang inaasahan sa atin, ang maging banal at nagre-rejoice. Natutuwa ang ating Panginoon kung tayo ay banal sa ating kabanan. Ayun po. Maraming salamat. God bless po.